Pag ganito nga ni pong day off ng aking mister ay nagyayayang mag-jogging. Kaya naman ayan, papunta na po kami niyan sa pag-jogging. Ang sabi niya sa akin, bilisan mong lumakad. Ayan, sa nga ni po ng aking paa. At ewan ko ba naman, basta magsuot ako ng sapatos ay sumasakit ang aking paa. Pati ang aking tuhod ay nagsasakit na rin. Ewan ko kung bakit. Ganito talaga siguro pag medyo nagkakaedad na. Ay aray ko. Mga alas 5:40 yata po yan ang umaga. Ay tingnan mo naman, sobrang liwanag na, diba? Habang nga ni pong kami naglalakad dyan papunta sa aming pagjajagingan ni, ang dami kong nakitang gulayin. Ayan nga ni po't nagaturo pa nga ni ako. Ang sabi ko, pagbalik ko, kukuha ako dito. Ayun po, nasa loob ng bakod ng school ay bawal pong pumasok dyan ang mga outsider katulad ko. Kaya hanggang tanaw na lang tayo. Ito nga ni pong dadaanan namin na ito ay papunta sa aming pagjajagingan, papuntang Recuerdo. At pagdating nga ni po namin dyan sa may gilid dyan ay may naamoy akong mabangong pagkain na niluluto. Kaya bigla naman akong nagutom. Kaya ang isip ko ay parang ang sarap naman kumain. Ano na ito? Fast forward nga ni po ay nandito na kami sa aming pagjajagingan. Ayan nga ni po. Malungkot ang babaita kasi bigla siyang nag-crave ng pagkain ay hindi naman pwedeng ganun habang nag-jogging ka ay kumakain ka ay nag-jogging ka pa. Kung ikilalamon din lamang ay di may gipang hindi ka na lang nag-jogging, di ba? Dito nga ni po sa aming pinagjagingan na ito ay tanaw ang dating tambakan ng basura dito sa Payatas. Ayan nga ni po at nagtuturo yung aking asawa. Ewan ko ba naman kung pinagtuturo nito. Sabi ko, oo nga ni, maganda nga ni yan kung lusutan hanggang doon sa tambakan ng basura. Yan nga ni po at habang kami nagalakad dyan ay nakakita naman ako ng mangga. O di ba, ang daming nakikita nitong babaita na ito. Pati nga ni po yung manok ng kapitbahay ay nakita ko na rin. Sabi ko sa asawa ko ay ang sarap naman itong tinulahin kasi may kasama na pong malunggay at saka may papaya na din po dyan sa gilid. O diba? Iba ang napapag-isip nito pag ito yung nagja-jogging. Puro pagkain nga ni po ang nasa isip. Nga ni po at ngitin tagumpay na naman siya. Ayan nga ni po at tumatakbo na siya at gusto niya ng pagpawisan ng matindi. At sabi nga ni po niya sa akin ay videohan ko daw po siya habang tumatakbo. O diba? Palapit na ng palapit. Pagbigyan natin yung gusto niyang tao na yun para mamaya walang ligalig na naman. Ayan nga ni po at bigla siyang napahinto sa pagtakbot, halhal na siya parang kalabaw na inahay ngasing. Ayan nga ni po at sabi ko sa aking asawa ay umuwi na tayo at medyo mainit na nga ni po sa balat yung sikat ng araw at mag-aalas 7 na po yan ng umaga. Pagdating nga ni namin dito po sa may taas ng Recuerdo ay may nakita akong parang pools ay nagalango yan naman din po ang mga palaka at yan nga ni po at nagatawa pa nga ni ako. At may nakita pa nga ni po kung ang isang palaka na nakatihaya. Akala ko ay buhay pa at pagbato ko ay hindi naman gulaw. Sabi ko sa asawa ko ay patay na ito. Habang nga ni po napanood ko yung palakan lumangoy ay may umakit nga ni pong bata. Sabi ng bata ay akala ko may lamang isda. Yung pala ay puro basura. Ganito nga ni po ang ngitian ng babae ito. Pag ito ay nabibingbang ay aroy mo, bengbang talaga, no? At may nakita nga ni po dyan kami ng pipinong maliliit. At yung aking asawa ay masyadong tilili. Pinamitas po niya, tapos pinakita niya sa akin. Tapos maya maya ay kinuha ko sa kamay niya, nilasahan ko po. Ay nako po, ay sobrang pait nga ni. Sabi ko sa kanya ay itapon mo na yan at mapait nga ni, bakit mo pa pinanguha? Tapos maya maya po dyan sa bandang unahan dyan ay minakita naman po kaming abubok. Kilala nyo ba yung abubok? Yung po sa amin sa probinsya ay kinakain din po yan. Oh hala, kung taga Quezon Province ka, alam mo ang salitang abubok. Oh sige nga, ano daw yun? Ayan nga ni po at nagalakad na kami pauwi at may inamarites na naman yung aking asawa dito sa akin. Ewan ko ba dito sa lalaking ito? Yung kalalaking tao ay masyadong marites. Nga ni po kami nagalakad dyan pauwi ay may nakita ang aking asawa na pandesal. Sabi niya sa akin ay bumili ka ng pandesal halagang 30 pesos. Sabi ko wag na, doon na lang sa may atin at magabit-bit pa nga ni ako niyan papunta doon. At ang sabi ko nga ni po ay meron din doon sa may bahay. Ang sabi naman niya sa akin ay mas masarap yung pandesal na ganyan at malambot. Ay sabi ko ay gusto ko yung pandesal na matigas. Sabi nga ni po niya aking asawa na yun ay dapat daw ay sinama ko yung isa kong kapatid din yung pinakasiksi ko pong kapatid. Sa sobrang sexy nga ni po ay para ng pag hinihipa ng hangin ay pwede na siyang lumipad sa sobrang kapayatan. Sabi ko sa susunod na jogging natin, isasama ko yun dito para naman lalo siyang sumeksi. Ay naku po. Siya at hanggang dito na lang po itong video na ito at baka kung saan pa mapuntang usapan na ito at bye bye.